Hindi ko na po alam ano po dahil hindi po ako kasama doon doon sa BICAM. Pero that's what I heard po sa House leadership na kasama ho siya doon. Pero ako hindi ko ho alam. Pero yun lang ho na napag-usapan po namin dito yan, Speaker. Ako po yung nag-pitch niya kay Speaker. Nandyan po si Congressman Saldi ng Appropriations. As a matter of fact, the plan was I even thought na the DSWD were informed and briefed all about it. So medyo yung ibang mga kasamahan natin sa DSWD, medyo hindi pa nila masyado kabisado. Pero that was the plan. And when I was the DSWD Secretary, I have been telling my USEC and ASECs about that plan. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. So meaning to say, Congress has nothing to do with the AKAP fund because the implementing agency is the DSWD. Exactly, sir. Exactly. Bawal naman ho sa atin na magkaroon ng pondo. So, ang mangyayari lang ho yan, we just suggest, di po ba? Kung meron tayong constituent, kagaya sa AIX, di ba, may nasunugan, then we tell DSWD, pwede bang puntahan mo itong distrito ko dahil may nga nasugan. Same thing with this. Pwede magtawag si Congressman. As a matter of fact, even the senators, they have that. They can ask DSWD and they said, kailangan ko ng AKAP dahil meron dito sa lugar ko, sa birthplace ko. Marami dito mga empleyado na mga nasa middle class. Pwede bang padalhan nyo? Of course, DSWD. Hindi po ito limited sa Congress po na request. Ito po pwede rin po sa mga mambabatas natin sa Senado. Everybody po ito, basta ikaw ay sinasabi ko 25 or 23,000 or less ang sahod mo, call center ka, CQ ka, driver ka, rider, pasok ka ho dyan. I-identify lang at pupunta ka doon sa mambabatas mo para yung mambabatas ho na representative ninyo, sasabihan ang DSWD. So doon sa proposal noon, nung kayo pang DSWD Secretary, how much yung AKAP, yung ayuda sa individual? 3 to 5,000 ho. Parang AIX din Parang ho. AIX. Exactly. AIX po kasi is Assistance for Individual in Crisis. Pag nasunugan ka, kasama ho yan, binaha, nasira ng konti yung bahay mo, papasok sa AIX. Ito po ay AKAP. Parang ayuda doon sa kapos ang kita para may pambili ka or something for emergency use. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman nasira ang bahay, sir. Hindi naman ho nasunugan, hindi naman sila na dilubyo. Basta ito pag ni-request po ng mambabatas o kung sino man, o kahit ni mayor, ni gobernador, magre-request siya ng AKAP, bibigyan siya ng DSWD. Yun lang po yun. Hindi po ito para sa Congress at ginawa ko po ito, naisip ko po ito, hindi po ito para pangsuhol po sa pirmahan. No, kasi po, kung meron ho kayong alam na ginagamit ho itong AKAP na ito sa pirmahan, then you inform me. Then I will stand up and tell that person or that official na wag mong gamitin yan dyan because yan ay intended sa mga kababayan natin. And once and for all, kung kayo po ay hagip po ng grupo na yan, you're making 23,000 or less, pwede po lapitan ninyo ang LGU ninyo or ang inyong mga district representatives or even yung mga senators kung may kailangan po kayo para mag-request po sila sa DSWD, mababaan po kayo ng AKAP para makaagapay kayo sa inflation now. May sisingit lamang po ako. This morning po, nagkaroon ng hearing ang Department of Health since I am the Deputy Majority Leader for Communications. I would just like to announce po na pumayag na po ang PhilHealth na sasagutin po ang 50% ng billing. Billing po ng mga pasyente. Yung pay ward kung tawagin. Kasi sanay ho tayo na libre. Kung kayo po ay papasok sa ospital at may billing, dahil sa kwarto ninyo ay may halaga, 1,200 or what. Sasagutin po ng PhilHealth ang kalahati po ng bill ninyo. Alright, para po doon sa mga pay ward. Kasi po sa charity ward, libre na lahat. Dito po, napag-usapan, napagkasunduan, upon the request of the speaker, kaya ho tayo nagkaroon ng meeting kanina, is gawing 50% or more. Pumayag po ang PhilHealth na sasagutin nila ang 50% ng hospital bill, hospital payment. I believe kasama din po dyan yung mga doctor's fees, professional fee, sasagutin po ng PhilHealth. Ang gagawin na lamang po ay pag-aaralan nila ang mechanics
at yung timing po ng implementation. Pero pinapamadali po ni Speaker yan sa PhilHealth Board of Directors at saka sa kanilang CEO na pag-aralan kaagad ASAP kung as much as possible kung kakayanin this year, i-implement this year para by January, ang mga kababayan ho natin na nasa pay ward, 50% na lang po. Example, 300,000 ang bill mo. Sasagutin po ng PhilHealth yung 150,000. Isa pa pong napag-usapan kanina ay mga diagnostics, lalo na po sa mga kababaihan. Kasi second cause of death ng mga kababaihan natin is breast cancer. So libre po yung magiging mammography po ninyo once a year. Libre po ang mga ultrasound. Kung meron po kayo pakiramdam nyo, meron po kayong sakit sa baga, libre po yung examination, yung tinatawag nating diagnostic examination, ultrasound, mammography, ECG, libre po yan. Wala po kayong babayaran. Pag-aaralan lang po ngayon ng DSW, ng PhilHealth, kailan po nila umpisahan at saka yung mechanics po nito. Yun po yun. Yun ang latest po kanina doon po sa hearing. Pero magkakaroon po ulit ng second hearing. Pero so final na po yun. PhilHealth agreed with the request of the Speaker na gawing 50% na lang ang babayaran ng lahat ng member ng PhilHealth pay ward, lalo na po yung paying, kalahati na lang po ang babayaran natin, kalahati po sasagutin ng PhilHealth.